Sa kasong ito, si employer ay may negosyo na engaged sa manufacturing. Ngayon, itong kanyang mga empleyado ay helpers and drivers. Ngayon, meron silang collective bargaining agreement kasi mayroong union sa kanilang kumpanya. Nakasaad doon sa kanilang collective bargaining agreement na si employer ay may sole management prerogative na mag-schedule ng trabaho during Saturday kapag kinakailangan ng kanyang business operations. Ngayon, itong Saturday work na to ay may premium pay na 50% on top doon sa daily basic wage. So, ang ibig sabihin nito kapag nag-report ka o nagtrabaho ka sa araw ng Sabado, 150% ang iyong sahod sa araw na yon. Ngayon bandang 2005, ayaw na mag-schedule ni employer ng trabaho sa Sabado. Yun nga ang dahilan kasi sa Sabado, 150% yung kanyang ibinabayad sa mga empleyado. So, siguro iniiwasan niyang magbayad ng additional 50% na premium pay sa mga magtatrabaho ng Sabado. So, etong mga empleyado, umalma. Sabi nila, teka lang, parang may violation dito. Non-diminution of benefits. At dahil matagal na itong ginagawa ng kumpanya, hindi na po pwedeng bawiin, sabi ng mga empleyado. Why? Dahil nag-ripen na ito into company practice or company tradition. Pero ang sabi ng Korte Suprema, kapag ang benefit na ibinibigay ni employer sa kanyang mga empleyado ay subject to condition, like in this case, yung kondisyon ay operational necessity. Kapag kinakailangan ng business operations, saka lamang siya magbibigay ng 50% sa additional work rendered on a Saturday. So kung may naka-attach na condition, yung rule na non-diminution of benefits ay hindi applicable. Pero kung halimbawa yung nakalagay lang sa CBA ay may 50% na premium pay kapag pumasok ka ng Sabado at walang qualification, then applicable ngayon yung non-diminution of benefits kapag inalis ito unilaterally ni employer kapag walang condition na naka-attach doon sa benefit na yon.